Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, pag-usapan nga natin itong napadaan sa FYP ko sa TikTok. Okay? Kung maalala nyo, may video si Wamos, no? Entry niya sa Proud Pinoy. Tawag dito, viral video siya sa TikTok. So, halika, panoorin muna natin yung version dito ni Wamos. Okay? So, even before we get into that, there you go. Actually, itong entry ni Wamos, apakaganda. Gandang-ganda ako, promise. So, una ko siyang nakita actually sa TikTok din. So, hinanap ko dito sa page, simulang nagkaroon ng etong si content creator. No? Sabi niya rito, Wamos stole my videos. Ayon kay Jack73. I think he posted this as well. Pero, it was posted in 2023. Okay? So, naka-garner na po ng 34 hearts and then sabi ni Engineer Berto, si Jomar Lovena lang ang original, di na ako napabilib kay Wamos. Okay, so I think the name of the person, ito, si Jomar Lovena. Kaya pala biglang mention si Wamos kay Jake 73. Hindi ko gets paano ninakaw sa ang bandang part, sabi ng Sherman. So, marami nang sumagot. The audio, yung mismong video po, lahat po ng BG. Hindi naman lahat, no? There's a particular part lang. Okay? Yung kabugayan ni Sir mga siraulo. Must report Wamos video, Proud Pinoy. Actually, hindi dapat. Ayun, may nag-advise na sa kanya, you can file a case against him. Yes. No? Yes. Pwede siyang filean ng kaso, copyright infringement. Hindi naman plagiarism. Copyright lang. Kasi hindi binigyan ng, ganito yun guys, no? Pwedeng mangyari kasi na magbayad siya ng royalty dito sa original content creator or in writing, magpaalam siya dun sa tao plus bigyan ng credit. Okay? If he's gonna be using. Na kung hindi pumayag si content creator, then mag-offer siya to pay tawag dito, royalty dun sa tao. Kaysa bigla na lang. Kasi tingnan niyo guys, 33.6k shares na siya. So malamang napadaan. Some part. Panoorin muna natin tong ni Wamos. Maganda. Unfortunately, sayang. Anong laro natin? Tawag dito, ating pero. Madali lang po. Kaya mo yan. Ano, game? Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyan na inilatag. Balot, Penoy, Chicharo kayo dyan, oh. Suka. At ng bayan niyang pinili, nasa tulong ng bangka. Nag-1,000 kulay ng aakit kumagawa. Grabe nakakataas ng balahibo. Magaling kay Wamos dito. Sa totoo lang. Sa lahat ng video niya, mga ganito. Ito yung pinaka nagustuhan ko. Kasayahang di mapatid. Ramdam sa bawat awit. Sama sisig lang ina. Mga puso'y lumilipad. At namiti ng may kabal. Taglay ng bawat nilalang. May lambing na tumutuyan sa buong pakiramdam. Pilipinas, sa pulong akwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang ita. Piliin mo ang Pilipinas. Sa pulong akwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang ita.
Pilipinas. Diba ang ganda? Kaya lang, ang nakasira sa kanya, itong part na to. So, if we're going to scroll this, itong part na to. So, punta na tayo ngayon dito sa claim ng original na owner. Palakayin natin yung ano, para mas ma-appreciate nyo. Ayan. Anong laro natin? Tawag dito, patintero. Madali lang to. Kaya mo yan. Ano, game? Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng telas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Hindi na yun kasali. Anyway, ayan, asan na yun? Balikan natin. Ayan. Naka 1 million views na. So, 1 million ng tao nakakaalam na part of the video ni Wamos ang pagmamayari hindi sa kanya. Okay. Naalala ko naman yung Love Philippines, ano. Ang daming nilagay doon sa trailer ng Love the Philippines ng DOT. Na yung mga photos na ginamit doon ay hindi po makikita sa Pilipinas, but it's coming from different countries. So even yung mga international news outlet, no, may it be online or via TV, talagang nabatikos ang Pilipinas na. Nevertheless, going back to this topic, ano ba pwede maging remedy rito ni Wamos? Number 1, pwede niyang i-approach itong si Mr. Jomar o si Jake73 TikTok, yung pinaka-owner. Bakit pa napaka-importante, guys, na binibigyan natin ng credit yung owner, especially with this kind of production? Number 1, guys, if this person is not from that place, tapos dadayo yan, yung mga gamit niyan, in videography, may it be drone or camera, pinagkakagastusan po nila. 'Di ba? Hindi naman po siguro masama na magpaalam po tayo, magsabi tayo na can I actually use a portion of your video? 'Di ba? Pwede mo ring state doon kung saan part ng video nila ang gusto mo sanang gamitin. Then, if they're going to make an arrangement with you, walang problema 'yon. Put some credit. Dapat default na yun. Automatic dapat yun sa'yo. Na pag gumamit ka ng video ng ibang tao, especially na magre-rake ng pera yung video na gagawin mo, it's not bad na magpaalam ka ng maayos. At the same time, kung kumita yung video, maybe you can come back with the person, di ba? Offer some appreciation gift. Hindi naman siguro masama yun. Number 1 na lagi nating nilalagay dapat dyan is yung respeto natin sa mga videographers, okay, na gumagawa ng mga ganyang kagagandang production. Or hindi gumagawa, pero nagtitake ng mga videos na ganyan. Okay? I'm very sure naman, hindi naman siguro madama to si Sir Jake73 TikTok. Ang hindi lang maganda is malaki ka ng tao, isa kang malaking influencer, tapos makikita that someone will be claiming na nagnakaw ka ng video ng ibang tao. 'Di ba? Sobrang nakakaano 'yon. Nakakasira ng pagkatao mo. Na you're making a lot of money sa personality ni Wamos. Nakikita naman natin kung paano siya nagfi-flex, yung mga travels niya, yung pinupuntahan nila, the way he wears or yung mga sinusuot niya mga accessories sa katawan, 'di ba? Imagine mo, you're wearing this very thick necklace. Tapos may magki-claim na ninakaw mo ang video nila. 'Di ba? Even if sabihin lang natin not more than 30 seconds yan or less than a minute. The thing is
Hindi naman siguro masama na 'di ba, magpaalam ka muna even before mo gamitin. Tapos may gagawa ng video at sasabihin na ninakaw mo yung video nila. Ito si Sir Jake, pwede siyang mag-file ng legal actions against kay Wamos. At the same time, ang pinakamagandang remedy, yung mga out of court, i-approach niya itong video owner at kausapin niya na maayos. The other question is, alam ba, okay, sa mga ganito kasing production, gaya ng kay Wamos, meron niyang ginagawang storyline. Possible na ginagawan pa ng storyboard. So pag may storyline, may storyboard, para alam nila kaagad kung ano yung mga kakailanganin nilang mga clips. Diba? Ito klase mga videos na to, this is something that you did just thought na, okay, ito kailangan ko. So kailangan, may mga masususing ano yan eh. And even before sila nag-conceptualize dyan, most probably, yung sabihin na lang natin when I say conceptualize, yung na-plancha na nila ng maayos yung gagawin nila. Ang magiging ano niyan is, one, may mga nakita na silang mga videos na magandang ipasok dito sa part na to. Then, dudugsong-dugsongin na lang nila, kaya tingnan nyo yung transition, di ba? Maganda yung pagkakagawa. Ibig sabihin, talagang well thought yung video ni Wamos. Ngayon, my other concern is, yung video lang ba niya ang ginamit ni Wamos na hindi siya nagpaalam? Paano yung ibang part ng video ni Wamos dito? Like, halimbawa, ito, pinaalam ba to ni Wamos? Itong part na to. Ito, pinaalam ba niya to o ginawa nila to? Hanggang before siya na-reach dito. So, ilang clips yon before niya na-reach itong part na to? Nakapagpaalam ba si Wamos doon o sila mismo gumawa nun? Diba? Anyway, guys, hindi naman clean. Okay, wala naman outright na clean ni Wamos na sa kanya yung video sa background. Pero, pwede rin kasing makonstrue, okay, na siya yung kanya yun. Ginawa niya yun. So, kailangan lang na ma-sort ito ni Wamos ng maayos. Lalong-lalo na sa mga owners ng video. Hindi lang doon sa nag-claim na kanya yung part ng video, pero even doon sa iba pang mga videos, just in case na hindi siya yung may-ari. 'Di ba? Kasi tatatak to kay Wamos eh. Tatatak sa kanya to. Lalo na itong taong to, meron siyang rights, no, to claim na inakaw ni Wamos ang kanyang video. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo. Anong mafe-feel nyo na yung mga taong hinahangaan natin, pinapanood natin, hindi binibigyan ng proper credit yung mga videos na kanilang kinukuha. At the same time, di ba hindi nakakatuwa na may mga tao na nagkiklaim na inakaw ng ibang tao, lalo-lalo na yung mga gaya ni Wamos, ang mga videos nila. So dito, the lesson learned is, if we're going to use a video, kung di man natin makausap yung may-ari, at least, no, pakita natin sa credits na sila yung mga may-ari. Diba? It may not be out of, monetary concern, pero out of respect for sure. Diba? Anyway guys, again, I'll see you in the next video. Bye!